Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Manila Bulletin tungkol sa mga pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa napipintong pag-dismiss sa impeachment case na naisampa sa kanya sa Senado. Ito po ang title: VP Sara's political plans to suffer if impeachment case gets dismissed without Senate trial, Erwin Tulfo says. Nako, kawawa daw si VP Sara pag na-dismiss ang kanyang impeachment case. So, bakit kawawa? Ito. The potential Senate impeachment court dismissal of VP Sara case without holding a trial may affect her should she seek higher office in the future. Okay. This was according... Okay, that's enough. This was according to Senator Erwin Tulfo, who is in favor of pushing through with the impeachment trial as it would allow Vice President Duterte to clear her name. It will also give the public a chance to examine the evidence and end speculation surrounding the allegations against her. So, ito na si Senator Tulfo, yung sinasabi ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada na 19 or 20 senators are in favor of obeying or respecting the Supreme Court decision. So, 4 na po ang nakapirma sa resolution na pinapasa sa Senado para ipagpatuloy ang impeachment trial. Bamakino, Kiko Pangilinan, Senator Soto, and Rizal Tiveros. So, itong pahayag na ito ni Senator Tulfo Erwin, pang-5 na siya. 5 ang gustong magtuloy-tuloy ang impeachment trial despite the unanimous ruling of the Supreme Court. So, this makes yung 19, all others 19, yun ang boboto na i-dismiss na ang impeachment case ni VP Sara. So, alam na natin sino yung pang-5. Si Senator Erwin Tulfo pala, dahil gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment trial despite yung unanimous ruling ng Supreme Court. Oh, ito, sabi niya, kawawa din naman siya. VP Sara, kawawa daw. Bakit? Pag naging Pangulo siya isang araw, susundan siya ng susundan. Sasabihin ng mga kalaban niya, mga oposisyon, oh, meron ka pang kaso. Kinausap nyo lang yung Supreme Court. Grabe naman. Ganun ba ang tingin ni Senator Erwin Tulfo ang Supreme Court? Na pwede mo lang kausapin at mamaya gagawin ng unconstitutional ang isang impeachment case? Nakakausap ba ang Supreme Court? O, ito ang pahayag niyo. Oh, meron ka pang kaso, kinausap nyo lang Supreme Court, buti pinayagan kayo ng Supreme Court. Oh, grabe naman. Anyway, kanyang opinion lang ito, so be it. No pa. So, ito ang pahayag niya sa interview sa DWIZ ngayong Sabado. He said, a proper trial, ito ang rason niya, dapat may trial. Bakit? A proper trial would allow both the senator judges and the public to scrutinize the charges, including allegations of betrayal of public trust and misuse of of intelligence funds. Okay, so, ito ang aking reaksyon. Ang punto lang ni Senator Tulfo is, kailangan daw ma-scrutinize. Yes, kailangan ma-scrutinize. When? Eh di next year, ipapail ulit nila. Hindi naman namatay yung impeachment case, madili lang. Dahil hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si VP Sara. So bakit? Hindi ko na maisip. Nagdesisyon na ang Supreme Court tapos baliwalain lang ng mga senador. Kaya
tama si Senator Jingo Estrada, sabi niya, kami ay mga mambabatas. Gumagawi kami ng batas. Tapos kami pa ang hindi susunod sa batas. Yung desisyon. Kasi ang desisyon ng Supreme Court, it automatically becomes a law of the land. So itong ganitong pag-iisip ng 5 senador na i-disregard nila ang desisyon ng Korte Suprema is very awkward. Sabi nga ni Senator, very awkward, di ba? Sabi ni Senator Jinggoy, mambabatas kami, gumagawa ng batas, tapos kami hindi sumusunod sa batas. O di ba, pangit? So, I'm sorry, I disagree dito sa opinion ni Senator Tulfo. Malayo. Yung sinasabi niya na susundan siya ng mga oposisyon. Ano lang niya yun? Haka-haka lang niya. Pwedeng mag-file ng impeachment again kay VP Sara next year. Klaro yun. Bakit dineclare na unconstitutional? Kasi ang mga kongresista, hindi nila sinunod ang konstitusyon. Ganon lang kasimple. At saka, hindi nila binigyan ng due process si VP Sara. So, anong pakialam ni Senator Erwin Tulfo kung maapektuhan ni political career ni VP Sara? Pro Sara ba siya? O gusto lang niyang matuloy ang impeachment para matanggal siya? Kasi may kapatid na gusto ring tatakbong presidente kung sakali. Hindi ba ganon? Katulad din ng 3 dilawan na senador. Gusto lang nila talagang matanggal si VP Sara dahil may ambisyon din sila sa 2028. Sige. Magsampa na lang ng panibagong impeachment next year para matutuloy ang trial. Basta huwag niyong ipagwalang bahala ang desisyon ng Korte Suprema dahil napakapangit tignan na kayong mga mambabatas, hindi kayo sumusunod sa batas.